Pilipino. Gawing tanga mga Maganda kasi nasa lugar ko. Maganda kasi nasa lugar pinipilit ko. Isa yung pinipilit ko yung pagkakamali. Are they willing to go? Are they willing? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nakakalimutan. Sino may nagsasabi ng totoo? Sino may nagsasabi ng totoo? Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. And meron din po tayong Facebook page, okay? At paki-follow at subscribe na rin po ang Facebook and YouTube channel ng ating radio show na Pinasabat with Coach Jared. Ayun na nga, makikita niyo sa YouTube at sa Facebook. Also, gusto ko rin po batiin ng karamihan. Happy New Year sa inyo pong lahat. Maraming pong salamat sa taon na nakasuporta po kayo sa atin at magpatuloy po sana inyo pong pagsuporta po sa mga dadating pang taon. Mamayang gabi po ang ating live stream. Okay, this is a recorded video. Para lamang medyo makakuha na tayo sa mga bali-balita. Actually, feeling ko nga late na nga ako. Kasi na feeling ko nagre-record lang ako today. so feeling ko medyo late na ako, guys. But regardless mga kababayan, whether I'm late or not, dapat pa rin ho natin pag-usapan tong topic na to kasi nakakaloko na naman itong si Leandro Lebiste at hindi ho natin hahayaan na magpatuloy ang kanyang panloloko dito sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Lalo na ngayon 2026 na. Dapat hindi na nanloloko, nabibisto na kayo eh. Oo, madali na mabisto mga kalokohan ng mga politiko ngayon. So mga kababayan, pag-usapan lang ho natin ito kasi meron ho kasi akong question, meron ho akong tanong doon sa kung paano siya nag-divest or kung paano niya ibinenta yung kanyang solar para sa bayan na prangkisa. Also, mga kababayan, meron akong question din sa kung paano sila nag-acquire ng lupa? Gaano ba makapangyarihan itong prangkisa na iniregalo ni Loren Legarda sa kanyang anak na si Leandro Lebiste. Oo, Lebiste Yawa. So mga kababayan, bago natin puntahan yan, pag-usapan ho muna natin itong bagong fake news ni Leandro Lebiste na meron daw tigda 2 milyon ang mga member of Congress bilang isang Christmas bonus. O nakakatawa na lang talaga si Leandro Lebiste kasi sa sobrang nabisto siya sa kalokohan niya doon sa dokumento niya, tinatawag ang Lebiste Files. Hindi na Cabral Files ang tawag doon, Lebiste Files na siya. Oo. Gusto niya ngayon maglinis ng pangalan. Gusto niya ngayon parang gusto na lang niya makalimutan natin lahat yung kanyang kabalbalan at kasinungalingan. At yung pagnanakaw niya ng dokumento sa DPWH mismo. Take note mga kababayan yung mga DDS, ang gusto nilang isipin nating lahat, kinuha lang daw niya yung dokumento. No, hindi ho niya kinuha. Ninakaw niya yung dokumento kasi he has no authority to take those documents. Wala ho siyang karapatan kunin yung mga yun. Ninakaw niyang lahat yun. At yung pagnanakaw niya, mga kababayan, hindi yan tulad ng tulad ng mga spy movies na akala mo pag may kinuha yung dokumento, expose siya, pasabog na ikasisira ng gobyerno. No, it's not. Those are basic files. We don't even know if they're drafts. In fact, mga kababayan, makikita nga natin na baka manipulated pa to, baka inedit pa dahil mayroong mga miyembro ng Kongreso na patay na nakalista pa rin doon sa listahan na yun. So, hindi ba? Nakakaloko. But anyway, so ito nga, may bago siyang fake news. Ang bago niyang fake news is, meron daw tigda 2 bilyon ang mga miyembro ng Kongreso bilang Christmas bonus. Christmas bonus daw yan. At tumaas daw ang budget ng House of Representatives to 27 billion
na hindi raw pinag-uusapan. Oo, hindi raw pinag-uusapan. Itong sabi, oh. Sabi, saying that transparency is paramount, Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Lepiste sought on Saturday, December 27, a breakdown of the House of Representatives' proposed 27.7 billion internal budget under the 2026 GAA, or GAB pala, sorry. Sabi niya, tumaas daw ito ng 10.5 billion. Okay, tapos, ang current daw ay 17.2 billion. Yun daw yung current. Kakapasok lang niya at hindi naman siya kasama dun sa 2025 na bumuo ng GAB ng GAA ng 2025. Good luck. Okay. So, meron pa dyan, mga kababayan, inakusahan din niya ang mga miyembro ng Kongreso na tumanggap daw ng, dito natin. Tumanggap daw ng 2 million pesos Christmas bonus. Christmas bonus daw, sabi niya. Pero itinatanggi to ng mga miyembro ng Kamara de Representante. Panoorin natin yung video dyan, mga kababayan. Batangas 1st District Representative Leandro Lepiste ang 18 bilyong pisong maintenance and other operating expenses ng Kamara sa 2026 national budget. Masikreto raw yan dahil walang breakdown. Sagot ng ilang kapwa niya kongresista, walang irregularidad sa pondo at may malinaw itong paper trail. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Pinost ni Batangas 1st District Representative Leandro Lepiste sa social media ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng mga tseke. Inisyuan niya ang mga ito sa opisina niya hanggang Oktubre 2025 para aniya sa sahod at MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses ng Kongreso. Sabi ni Lepiste, bahagi ito ng anyay masikretong 18 billion pesos na MOOE. 18.58 billion pesos yung MOOE fund ng Kongreso sa 2026. Mas malaki pa nga sa 2025. Mga kababayan, para lang malinaw po sa ating lahat, ang MOOE po, or MOOE, yan po ay, ang ibig sabihin yan ay maintenance, operation, and something expenses. Okay? Maintenance, operation, kalimutan ko isang O, and expenses. Ibig sabihin, ito po yung mga gastos sa pang-araw-araw na pangangailangan ng isang opisina. For example, sa MOOE, kasama na ho dyan yung isang taong pangbayad ng kuryente. Kasama na ho dyan yung isang taong pambayad ng upa. Kung ang umuupa ang congressman sa isang opisina, yung opisina ng congressman ay umuupa sa isang building saan ng distrito. Kasama ho dyan, mga kababayan, yung mga pasahod ng mga tao, pambili ng school, ng office supplies, pambili ng mga papel. Diba? Kasama ho yan dyan. Yun yung MOOE. Oo. Ngayon, ang sinasabi ho nito ni Lepiste, yung MOOE na umabot daw ng 17 billion pesos ay illegal at walang transparency. Kundi ka ba naman isang inutil at kalahati, Leandro Lepiste? Pang-operate yan ng bawat kongresista. So hindi sasahod yung mga empleyado? Ganun ba ang sinasabi? Hindi sasahod ang mga empleyado? Kabobohan eh. Ito, mga babayan, again, is an effort of Leandro Lepiste para ma-divert, para maibaling ang atensyon ng taong bayan doon dito sa issue na to kaysa doon sa kabalbalan ng ginawa niya ng pagnanakaw ng dokumento ni Cabral. Hindi lang yun, pang-aabuso pa ng kanyang kapangyarihan. Tuloy natin. At walang breakdown saan ito napupunta. Humingi nga po ako at ang breakdown niyan, mga kababayan, ang breakdown ng gastos ng MOOE ay nanggagaling sa congressman mismo. So kung siya, binigyan siya ng budget na 2 million para sa kanya, siya mismo magbibigay ng breakdown noon. Siya magpapakita ng gastos na yun. At ire-report niya yun kay COA. kinausap ako na wag nang magtanong tungkol dito. Wala pong debate. Bakit natin itinaas pa ang MOOE fund? I-divide po natin ito sa 318 congressman, baka mga 58 million pesos per congressman ang lumalabas. Kada taon? Kada taon po.
Sabi ni Leviste, No. That's a misnomer. That is not per congressman. That is for the whole of Congress. Buong Kongreso, hindi lamang ito sa congressman. Kasi pinaghahalo niyo yung dalawang idea, mga kababayan. Meron ho kasi na MOOE na pang congressman mismo, para lang sa opisina niya. Meron ding MOOE na para sa kabuuan ng House of Representatives. Hindi sa congressman yun. Sa buong House of Representatives na building. Kasi may mga empleyado din yan. May empleyado House of Representatives. May empleyado, may mga gastusin din sarili, may kuryente, may tubig, etc., etc. So pinaghahalo niya yung dalawang magkaibang bayarin. Meron nung isang pang-congressman lang para sa opisina niya, sa distrito niya. Meron namang isa para sa opisina ng kabuuan ng House of Representatives diyan sa Batasan Pambansa. Sa Batasan Hills pala, sa Quezon City. Iba ho yun, hindi ko congressman ang nagmamanage yun. Nagmamanage yun ay yung Secretary General ng House of Representatives. Kasama ng House Speaker. Oo, yun ho yun. Kasi nung halingan to, sinasabi na to ni Leandro Leviste. Ginugulo niya yung kwentuhan. Ginugulo niya yung kwentuhan para hindi ho mapansin yung kalokohan niya. This is very obvious, mga kababayan. Masyadong obvious ito si Leviste. hindi kailangang resibuhan ng MOOE, kaya pwede raw magdesisyon ng kongresista kung paano ito gagastusin. Kasali po dito yung kuryente. See how stupid the statement is. Pinaghalo niya talaga eh. Pinaghalo niya talaga yung issue. Ang kalokohan yan. Yung tubig, yung okay. paper ng house. Pero sa 2026 budget, initially, mga 10 plus billion siya, tapos naging 18 billion. Itinaas po ng 7.8 billion. Ibig sabihin, yung itinaas na 7.8 billion, mga 24 million per congressman ba yan? Yun po ay pwede natin sabihin, yung discretionary o yung hindi naman utilities and expenses ng Congress. Yan. Dito na ngayon papasok yung nag-a-allege siya na gumawa ng illegal ang Kamara de Representante. Ang sinasabi niya, discretionary fund daw yung 2 million na extra. Hindi ko discretionary yun. MOOE yun nung congressman mismo at sinasabi niya tumaas yung budget eh. So may pork barrel to, tumaas kasi yung budget. Tanga siya, mga kababayan. Nagpapakatanga itong, di pala siya nagpapakatanga. He thinks he's too smart. He can outsmart everyone else. Ang sinasabi ho niya dito, mga kababayan, ay napakalaking kabalbalan. Bakit? Kasi ulitin ko lang, yung extra po na dinagdag ay dahil nadagdagan po ang mga congressmen. Noong 2024 kasi, mga kababayan, papuntang 2025, wala pang eleksyon. 250 lang yata sila or 270 lang ang congressmen nung 19th Congress. Ngayon, 20th Congress na, nadagdagan sila from 200 plus, naging 300 something na sila, 320 yata if I'm not mistaken. So, hindi pwede na yung mga dumagdag na mga congressman ay walang budget. I-retain natin yung dati? Hindi, it cannot be. Kasi tumakbo ka eh. Leviste, tumakbo kang congressman eh. Alam ka naman wala kang budget. So, yung mga dumagdag na congressman from 250 something or 280 something to 300 plus, yung mga dumagdag na congressman, yun yung binigyan ng dagdag na budget. Sinungaling talaga to, mokok na to, mga babayan. Hindi lang sinungaling, malisyoso pa. Kongreso. Ayon kay Leviste, makukumpirma niyang may natatanggap na nasa 1 milyong pisong MOOE kada kongresista buwan-buwan. Bukod pa raw ito sa 1.2 milyon pag Oktubre, pagkapasa ng national budget, at sa 2 milyon pag Disyembre. Ito naman po ay siguro hindi pa nga sapat para sa mga gastusin ng mga congressman para sa ating mga distrito. Yung mga district office din po. Kaya in fairness po, kailangan talaga ang budget na ito. Pero bakit tumataas pag December? Kasi may babayaran ka ng 13th month pay. May mga empleyado na bibigyan mo ng 13th month pay. Sinungaling talaga nito. Bakit tumataas pag October? Hindi dahil budget season. Pero kasi, di ba ang mga congressmen, meron sila mga pakulo kapag Christmas season, namimigay ng extra para sa mga constituents nila. Yun yung extra.
Tapos pag December naman, bakit umaabot ng 2 million kada congressman yung MOOE funds? Kasi nga, mayroong 13th month pay. Doble ang binabayarang sahod. Malisyoso lang talaga to si Libiste, guys. Mga kutsero, itong taong to, alam mo yung delikado sa kanya? Ito si Leandro Libiste, delikadong tao to. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa ano siya, hindi dahil sa tawag dito, meron siyang mafia tulad ng mga Duterte. Hindi dahil sa ganun. Delikado siya dahil matalino, may utak, at marunong mang scam. Tulad ng ginawa niya doon sa solar para sa bayan. Oh, wait, mamaya pag-usapan natin yan. Pero ang panawagan ko lang, maging transparent tayo saan ito napupunta. Kasi kumpara sa budget ng mga ahensya, yung sarili naming budget sa Kongreso, parang ito po ang pinaka-closely guarded secret ng buong budget. Hindi yan May mga sikreto. tumawag na raw sa nanay niyang si Senador Loren Legarda para pigilan si Leviste na magtanong ukol sa pondong ito. Paglilinaw naman ni Leviste, hindi lang Kongreso ang may MOOE, kundi pati ibang ahensya ng gobyerno. Pero sabi ni Bike, Natural, MOOE, operational fund nga yan, di lahat ng ahensya. Inuuto talaga niya ang taong bayan, mga kababayan. Inuuto niya ang taong bayan. Inuuto niya ang taong bayan. Ikalat niyo ho itong video na to kasi napakasinungaling ho nito ni Leandro Leviste. Napakasinungaling nito ni Leandro Leviste. Paano yung pagtaas ng budget ng Senate? Wala siyang sinabi? Sa House lang? Di ba? Napakasinungaling talaga nito ni Leandro Leviste, mga babayan. Ibang level ng kasinungalingan meron tong mas malala siya magsinungaling kaysa sa mga Duterte kasi mas matigas ang mukha niya. Pero yung sa pang-aabuso niya ng kanyang kapangyarihan sa DPWH, nasagot na ba niya? Hindi pa. And ito nakakatawa, mga babayan. Meron nung video na sinabi niya yan, katabi ni Erice. Sinopla siya mismo ni Erice. Ito Ako nagkakamali, sir. Meron 2 million pesos cash na pwedeng i-pick up ng mga congressman ngayong linggong ito. At baka yung iba, mas mataas. Baka yung iba, for whatever reason, hindi binibigyan. Hindi ko po alam kasi hindi ko po kinukuha yung akin. Pero mabuti po na malaman ng publiko, may ganitong klaseng mga bonus. Hindi niya kinukuha yung kanya. Paano siya nagpapasahod? Pera niya? Paano siya nagbabayad ng tubig at kuryente ng opisina niya? Pera niya? Hindi niya kinukuha yung kanya? Sinungaling itong batang to. Hindi ako naniniwala sa sinasabi niya, mga kababayan. Hindi ako naniniwala sa sinasabi itong kalokohan itong sinasabi ng batang to. Imposible na hindi niya kunin yung kanya. Kasi nga, operational budget yun. Operational budget yun, ano, out of his pocket. Nagbabayad siya ng pasahod, nagbabayad siya ng tubig, kuryente, office supplies, lahat. Sabagay, may 34 billion ka nga naman in-scam sa gobyerno. O di, kaya-kaya mo nga naman pala yun, ano? Bonus na nagkataon ay halos kasabay ng approval ng budget. Nung Oktubre din, dagdagan ko po, may 1.5 million pesos na ibinigay sa araw ng pagboto para sa budget. At buwan-buwan, meron pong mahigit kumulang 1 million pesos per member. Ang lumalabas po, ang isang representante ay may 20 million pesos of MOOE at sweldo kada taon. Times 318, ito po ay mahigit 6 billion pesos. Ang MOOE budget ay itinaas ng 7.8 billion pesos. Kaya in some ways po, maaari nating sabihin na ang itinaas ng Kongreso para sa sarili ay napupunta balik sa mga nag-decide na itaas ang sariling budget. Kaya I think through the parties. Si Erice, hindi gusto na magsalita. Christmas bonus kasi sabi ni Kong Erice wala. Baka si minority po wala. Kaya nga ang panawagan ko, transparency. Hindi. Yung sinasabi niyan 20 Majority. million a year. Majority. Hindi. Sa akin, siguro mga 20 million a year. Wala pa naman akong 1 year, pero kung yung natatanggap ko every month, siguro mga aabutin yun, 20 million a year. Pero ang Lampas pa. ginagasta ko para sa district ko, district office, I'm paying district fees. Ang sweldo ng mga tao ko doon sa district, 600,000 a month. Lahat ng mga kailangan doon, supplies, kulang pa yun. And
Kaya nga, baka nagdagdag dahil kulang. Ang punto ko po ay Oh, di ba? Sopla siya ni Erice. Sopla siya ni Erice. Di ba? Alam niyo, hindi ko gusto to sa Erice kasi walang yaka itong Erice na to. Pero, harap-harapan niyang sinopla si Libiste. Magkakampi pa yan, partida. Hindi lang ho siya ang sumopla. Pati mga ibang congressmen. Eto na. BICAM Committee Member at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, walang irregularidad sa mga checking inisyu kay Leviste at hindi ito Christmas bonus. Alinsunod daw ito sa batas, naka-audit at dokumentadong disbursements na natatanggap ng kada miyembro ng Kamara para bayaran ang mga sweldo nila at para masigurong tumatakbo at nakakapagserbisyo ng maayos ang mga district offices nila. Bumaba rin aniya ang budget ng Kamara sa 27.7 billion pesos para sa 2026 kumpara sa 33.7 billion ngayong taon. Doon pa lang daw, malinaw nang hindi tinaasan ng Kamara ang sarili nitong budget. Wala raw itinatago ang Kamara dahil dumadaan sa matinding pagbusisi ang budget nila tulad ng ibang ahensya ng gobyerno. Ito rin daw ang pinakabukas na budget sa kasaysayan na nasubaybayan ng publiko. Dapat daw katotohanan ng basihan kung may alegasyon ng maling paggamit ng pondo Correct. at hindi walang basihang spekulasyon. Nauna nang sinabi ni Leviste na may 2 milyong pisong Christmas bonus ang mga kongresista. Pero sinalag ito ni House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Parang hindi naman Christmas bonus po yung mga binibigay sa mga kongresista. Parang lahat po ng mga binibigay po ay para sa mga programa, aktibidad at mga gawain. Nung pong kanya-kanyang mga opisina. Sa disbursements po ito, na cheque. So, ibig sabihin, meron pong clear paper trail po ito sa mga opisina po ng mga kongresista. So, ibig sabihin, walang itinatago rito, walang magic dito, at mali. Yung pong insinuation na binabanggit. And like what I stated, sinagot na ito ng majority at minority. Dagdag Oh, see? Sinungaling talaga si Lipiste, guys. Sobrang sinungaling. Which now, napapaisip ako, no? Siyempre, meron makabayan block na nasa loob ng Kongreso. Ano? So, every year, meron silang ganitong klaseng operational fund. Ano? Saan kaya napupunta yung ibang pera na makabayan block? Kasi kung 20 million niya, actually, hindi nga 20 million lang eh. Kung 2 million per month, times 12, o di, ilan yun? 24 million? Tama ba? 24 million. Oh, 24 million, guys. Eh, makabayan block, mga tao na NPA yun eh, di ba? So, paano kaya pala buhay pa rin ang NPA hanggang ngayon? May pera pa lang napasok galing sa Kongreso. 20 million a year galing sa Kongreso. Yung pampasahod sa mga terorista ng NPA. But anyway, mga babayan. So, nasopla yung kasinungalingan ni Lipiste. Pero ito, meron akong gustong may question kasi ako, guys. Eh. Naalala nyo na itong si Lipiste, binigyan ng prangkisa ni Rodrigo Duterte. Napaisip ako dito, di ba ito nga, ito terminate ng ibang kontrata dahil hindi nag-deliver. Hindi na ibibigay yung dapat ibigay sa mga miyembro, sa mga naging dapat makinabang nitong solar para sa bayan. Ang tanong, mga kababayan, eto. Ang weird kasi, nung binasa ko yung batas dyan, yung batas ng prangkisa, nung solar para sa bayan, eto ho yun eh. Meron nung nakasulat dito na parte, na parang napatanong ako, bakit sila binigyan ng kapangyarihan for eminent domain? Oo. Nasaan na ba yan? Section Service Obligations. Okay. Ito. Section 10. Right of eminent domain. Nakayan ko ha. Yan, eminent domain. Ano ho ba yung eminent domain? Ang eminent domain po, mga kababayan, ay ang kapangyarihan ng Estado para kumuha ng pribadong lupa for public use. Ulitin ko ha. Ang eminent domain po ay ang kapangyarihan ng Estado ng Pilipinas para kumuha ng pribadong lupa at gamitin ito sa serbisyong pampubliko. Halimbawa, mga babayan, this is an exercise of eminent domain. Halimbawa,
yung mga right of way. Yan, yung mga right of way, mga babayan. That is an exercise of eminent domain. Kukuha sila ng private na lupa, bibili nila, okay, with just compensation, expropriation ang tawag doon, mga babayan. Kukunin nila ang lupa with just compensation, tapos, gagamitin nila pang for whatever purpose. Yung pantayo ng mga pylons ng building, tawag dito, ng skyway or whatever, ganon. Or bibili sila ng lupa para daanan ng kalsada. Yan, yun yung ang kapangyarihan po para kumuha ng lupa ay nasa estado. Nagtataka ako, mga kababayan, bakit ang solar para sa bayan ay binigyan din ng kapangyarihan na ganun? Right of eminent domain. Ang lakas ho nitong itong prangkisa na to ng solar para sa bayan. Oo. Binigyan ho ng kapangyarihan ang solar para sa bayan ng 25 taon. Binigyan ho sila ng kapangyarihan para technically para mag-land grab para kay Leviste. See? Ano kaya ang ginawa niya dito sa kanyang kapangyarihan ng eminent domain? Ilang ari-arian po ang napunta sa solar para sa bayan o kay Leandro Leviste? We don't know. Hindi ko natin alam. At sa kanya po bang pagkuha ng lupa, ito po ba ay legal o land grab? Hindi ko natin alam. Kasi nag-iingay siya tungkol sa ibang topic eh. Diba? Nag-iingay siya tungkol sa ibang topic. Pero sana masagot yan. Kasi binigyan siya ng kapangyarihan. Ayan o. Nakasulat o. The grantee may acquire such private property as is needed for the realization of the purposes for which this franchise is granted. Diba? So, paano yan? Inauthorize sila. The grantee is authorized to install and maintain its poles, wires, blah, blah, blah. Okay? At binibigyan din sila ng kapangyarihan bumili ng lupa para dito. Or, mag-expropriate ng lupa, which is a government power. The power of expropriation. So, ano to? Parang naging ahensya ng gobyerno itong solar para sa bayan? We don't know. Ilang lupa na kaya meron akong nabasang balita kanina. Isa sa mga balita is yung lupa daw na nakuha nitong solar para sa bayan ay ang isa sa mga ari-arian nito sa mga ari-arian na malapit sa mga pamilya ng Leviste o Legarda. Ibig sabihin, binili nila yung lupa ng kamag-anak nila, pinsan nila, tito nila, whatever. Meaning, yung pera na ibinigay sa kanila bilang subsidiya ng solar para sa bayan, ginamit nila sa sarili nila. Diba? Ipinambili nila ng lupa ng kamag-anak. Kanino pupunta yung pera? O di sa kanila, sa pamilya ni Leviste. Bibigyan lang ng konti, hahatian lang si kamag-anak. Yung iba sa kanila, we don't know kung gano'n yung nangyari. Pero, it's a possibility. Hindi ba? Marami yung pwede maging posibilidad to, mga kababayan. Dahil binigyan siya ng kapangyarihan of eminent domain. Sana ho merong mag-expose nito. Sana ho merong maglabas ng impormasyon tungkol dito sa right of eminent domain, kung paano ito i-practice, kung paano ito in-implement ng Leandro Leviste. Kasi sa sistema nito parang nakakaduda. Ito pang isa. Mga kababayan. Hindi ba binenta niya to? Nag-divest siya. Binenta niya yung solar para sa SPNEC. Ito ho yung binigyan ng prangkisa ng solar para sa bayan. Okay, tingnan natin. Ito. Merong section 18 kasi. Sale, lease, transfer, grant of use of route or assignment of franchise. The grantee, solar para sa bayan ni Leandro Leviste,
shall not sell, lease, grant, the use of nor assign this franchise or the rights and privileges acquired thereunder to any person. Okay, to any person, marami yan, legal entity, whatever, without the approval of the Congress of the Philippines. Eh, binenta niya yan sa halagang 34 billion. Binenta niya yung SPNEC or Solar Philippines. Si Solar Philippines, mga kababayan, sila rin yung may hawak ng 25-year franchise ng solar para sa bayan. So, anong ibig sabihin yan? Binenta niya yung prangkisa sa pamamagitan ng pagbebenta ng Solar Philippines sa Meralco sa halagang 34 billion. Violation yun. Posibleng violation yun, mga kababayan, ng kanyang prangkisa. Inaprubahan ba to ng Kongreso? Yung pagbebenta ng SPNEC? Nakasama yung prangkisa ng solar para sa bayan? We don't know. Ito pa, nabenta niya ng 34 billion itong solar para sa bayan. Alam niyo ba't nakakaduda pala yan? Ito, explain ko sa inyo. Nakakaduda yung pagbebenta niya ng 34 billion dahil wala hong naitayong sa 10,000 megawatts na ipinramis ng solar para sa bayan, ang na-deliver lang nila ay 100 something megawatts. Ibig sabihin, wala ho silang naipapatayo na pasilidad ng solar facility. Wala pa ho sila ipapatay yung solar facility. Kung wala pa po naipapatay yung solar facility, paano mo na ibenta ang iyong kumpanya sa halagang 34 billion? Ibig sabihin, mga kababayan, ang binili lang talaga dito is yung prangkisa. Kasi wala ka namang solar grid. Meron kang lupa, siguro nakuha nila sa pagbili, expropriation, or land grabbing, we don't know. Meron kang lupa. Pero, wala kang naitayong pasilidad. So, sa halagang 34 billion at wala kang pasilidad, anong binili ni Meralco? Question mark, di ba? Ang binili niya, mga kababayan, yung prangkisa. So, pinayagan ba ng Kamara de Representante ang pagbebenta nito? O gulatan na lang? Dapat ito, nakasulat nga dito eh. Failure to report to Congress such change of ownership shall render the franchise ipso facto revoked. Parang, alam nyo kung sino huling gumawa nito, mga kababayan? Si ABS-CBN huling gumawa niyan. At nung ginawa ho yan ni ABS-CBN, ano hong nangyari? Na-revoke ang kanyang prangkisa. So, mga kababayan, anong tawag natin kay Leandro Leviste? Nagbenta siya ng isang kumpanya na walang pasilidad sa halagang 34 billion pesos. Anong tawag sa kanya? Scammer. Isang higanting scammer itong si Leandro Leviste. At ngayon, in-scam niya itong si Meralco, si MVP, in-scam niya si MVP. Ngayon, ang ini-scam na niya ay ang sambayan ng Pilipino. Tayo na ang ini-scam niya. Ang tanong, magpapascam ba tayo? Ang dapat sagot doon, mga kababayan, ay hindi. Yun dapat ang tamang sagot doon. So, mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa record na ito. Maraming pong salamat na pinanood niyo po ito. Magkita-kita po tayo mamayang gabi sa ating next Coach Jarrett Live. Right? God bless everyone. See you tomorrow. See you later pala. Okay? Bye everyone. Pag ganun, natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tanga kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino may nagsasabi ng totoo?